Ating teksto sa Philippians 2 verse 1 to 11. Yung 1 to 5 po sa ulo natin, di ba? Philippians 2 verse 1 to 11. Okay, basahin po natin. Magsalit-salitan po tayo. Mauna po kayo. Sumunod po ako. Basa. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, and any powers and mercies, forgive me my God, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in godliness of mind, let each esteem other better than themselves. Ako muna, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. That this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. Sabay-sabay po tayo. and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon muli sa pangalawa namin na mensahe sa umagang ito. Salamat Panginoon sa katatapos lang. Panginoon, huwag kaming mahulog sa kasalanan ng enemy. Salamat Panginoon sa pagpapaalala nito. Ngayon din Panginoon, sana magkaroon kami ng kaisipan Panginoon, pare-parehong kaisipan tulad ng kaisipan ng inyong anak na si Jesus. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Kayo po Panginoon nagpalang ng salita. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay? Yung message ko po ngayon ay pinamagalan. Walang pagkakasita. Okay, kinuha ko lang po yan sa verse. Okay, sabi dyan. Sa verse 2. Okay. Fulfill ye my joy that ye be like-minded. That ye be like-minded. The mind of Jesus Christ. Amen. Mensahe natin sa umagang ito. Okay. Ang ganda po ng mensahe natin kanina, no? And be like-minded. No? Meron po isa dito ang kasagutan kung paano po tayo hindi mainggit. Okay. Ganda po yung dadagdaga ko lang po yung galing din po sa salita dito. Hindi na gumamit ang tabi dito. Pasimulan ko po sa introduction. May isang lalaking anak. Panood ko lang ito kanina. Sa TikTok ko pa naman. May isang pang lalaking anak. Naririndi siya sa mga pinagsasabi palagi ng nanay niya. Anak! Isarado mo yung ilaw pag walang gumagamit. Anak!
Huwag mong patuloyin yung tubig habang ikaw ay nagtututbrush. Anak, linisin mo naman yung kwarto. Paggising mo. Renting-renting. Dinami ng araw, nung bata pa siya, hanggang sa tumanda na siya, makatapos siya ng pag-aaral. No? Ang isip-isip niya, talaga pagka nakapagtrabaho ko, alis ako sa bahay na to, ayoko na dito. Isang araw, siya ay merong interview kasi papasok na siya sa isang kumpanya na tapos siya ng pag-aaral niya na buhay siya sa mga pangaral ng nanay niya. Okay? Nasa interview na siya, papasok, sabi sa kanya ng nanay niya, anak, tandaan mo yung lahat ng mga sinabi ko. Dito na siya, papasok na siya doon sa pinaka-opisina ng ano. Bago siya pumasok doon, merong na garden, ano, nakita niyang bukas yung tubig. Yan yung ginawa niya, hindi pa ito nadidiligan. Didiligan niya muna yung mga tubig, yung mga halaman doon. Sa kanya pinatay yung tubig. Pagpasok na niya sa pinaka-hallway, nakita siya, araw naman, bukas na bukas yung ano, yung ilaw. Ang ginawa niya, pinagpapatay na muna yung mga ilaw. Kasi ang liwanag naman dun, sayang ang orede, sabi niya, sa isip-isip niya. Nung pagpasok niya doon sa pinaka-pintuan, yung pinaka-floor mat nakatagilid. Magagalit ang nanay ko, pagagalit ang floor mat namin. Eh, ang ginawa namin, sinayos niya yung floor mat. Okay? No? Ang dami nang ini-interview, no? Nung siya na in-interview, sabi sa kanya ng pinaka-manager, bata! Tanggap ka na! Hindi niyo pa po ako ini-interview, ah. Bakit po ako natanggap? Kasi tinitingnan namin to CCTV namin kung anong pinagagawa mo. Okay? Kung ganong klaseng tao ka, pinalaki ng magulang mo. Pareho kayo ng pag-iisip. Okay? Nagulat yung ginatan. Tama pala yung lahat ng pinagsasabi sa akin ng nanay ko. Kahit palagi ako pinapagalitan. Kasi naging pareho sila ng pag-iisip. Okay? Tingnan ngayon natin kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon para maging katulad tayo ng parehong pag-iisip. Okay? Okay, sa una dyan, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercy. Saan ba nanggaling yan? Tingnan mo muna yung sumunod na talata bago dyan. Yung 1, yung Philippians 1. Sa dulong-dulo nun, sabi doon, for unto you is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, manampalataya, tama, yun yung una natin step, di ba? Bago tayo natin Kristiyano, but also to suffer for His sake. Okay? Hindi tayo, alam na natin yun, hindi tayo, yung ano eh, tinanggap ko yung Panginoon, happy na yung buhay ko, wala akong problema. Okay? Smooth sailing, wala na akong. Ganun ba buhay ng Kristiyano? Dati nga ang kalaban mo, sabi nila, sinasabi rin ng marami, ang kalaban mo dati, isa lang ang Diyos, nung hindi mo pa kilala yung Diyos. Kasi lahat ng kakampi mo yung si Satanas, kampi mo yung sarili mo, kampi mo yung sanlibutan. Pero nung tinanggap mo ang Panginoon, naging kalaban mo yung tatlong yun, yung SSS. Si Satanas, sarili, sanlibutan. Mas marami kang kalaban. Ibig sabihin, hindi mas maaayon sa iyo yung buhay mo dito sa mundo. Kasi, sabi nga rin ng isang nabasa ko rin na okay lang na hindi ako maging katanggap-tanggap sa tao. Huwag lang ako hindi maging katanggap-tanggap sa Diyos. Sabi dyan, kaya nga nagkaroon ngayon ng nito. Kasi kaalam ng katulad ng ginawa at nangyari kay Paul, sabi dyan, having the same conflict which he saw in me and now here to be in me. Okay? Katulad nangyari kay Paul, smooth sailing ba ang buhay ni Paul?
Kahit saan nga siya pumunta, hinahabol siya ng kalaban eh. Di ba? Gusto siyang patayin. Meron pang instance na hindi sila kakain para mapatay lang si Paul. Siguro patay na lahat yung mga yun. Kasi hindi kumain. Namatay sa gutom. Pero in that case, ganun ang buhay ni Paul. Ngayon sabi dyan, kung babasahin yan, if there be therefore any consolation. Alam mo yung consolation? Ano yung sabi ng consolation? Pag sinabing consolation, nakuha mo ba yung pinaka first prize? Ikaw ba yung nag-champion? Hindi, konsolasyon nga lang nakuha mo eh. Pero yung konsolasyon na yun, yun ay sapat para ikaw ay mabuhay para kay Kristo. Una, niligtas ka niya. Yan no, consolation in Christ. Pag namatay tayo, ang consolation natin, langit. Ano ba pinaka-the best after ng death? Langit. Di ba? Wala nang ibang pang gaganda pa doon. Okay? Sabi dyan, if any comfort of love, ano pinaka-most comforting? Kundi pag-ibig. Yan ang konsilasyon natin sa Panginoon. Any fellowship of the Spirit, pagka tinanggap mo ang Panginoon, binigyan ka ng banal na Spirito. Ganda, di ba? If any bowels and mercies. Okay, anong ba yung bowels? Dito panahon natin ngayon, ano yan? Yung ano, bowel movement. No? Yung panahon natin, basahin natin kung saan ang galing yan. No? Yun din yung naramdaman ni Joseph, no? Sa Genesis 43. Kita natin. Genesis 43. Genesis 43. Verse 30. Basahin ko natin. Basa. And Joseph made haste, for his bowels did yearn upon his brother, and he sought where to live, and he entered into his chamber, and wept there. Okay, si Joseph, kilala natin, mahal niya yung mga kapatid niya kahit na siya ay yung mga kapatid niya envy sa kanya, di ba? Kasi kung di mo mahal yung kapatid mo, yung type, padala mo yung mga servant natin, yun yung magdala ng pagkain doon sa mga kapatid. So, bakit ako? Di ba? Ang dami natin, siguro naman marami silang servant doon, no? Hindi lang si Joseph. Bakit si Joseph yung pinadala doon? Na hindi nga niya alam kung saan pumunta pa yung mga kapatid niya. Dapat nasa ano lang, isang lugar, tapos pupunta pa sa ibang lugar. Okay. Pero ito, yung instance na to, ito na yung trinap ni Joseph yung mga kapatid niya. Tapos sinabi niya, dalhin niyo yung pinakabata niyong kapatid kung totoo yung sinasabi niyo. Nung nakita niya yung bata niyang kapatid, ito yung naramdaman ni Joseph. And Joseph made haste, for his bowels did yearn upon his brother. Okay, ibig sabihin, ano yung bowels doon? Ano daw yung brother? Yung mercy, alam natin, di ba? Ano yung mercy? Awa. Ay yung habag. Yun yung bowels na pinasinasabi dito. Yung habag. Nahabag. Okay? Yung bowels din, yung root, yung ano rin yan, isa pang meaning yan, yung galing sa mismong kalooban mo. Yung mismo sa'yo. Katulad yan, si Johan, galing yan sa aking kalooban ng bowels. Yung pagkakaroon ng tunay na ano ba yun? Anong tawag doon? Pag-ibig, mas pinakamalalim. Okay. Saan ka mas magkakaroon ng pabor? Sa kapatid mo o hindi mo kapatid? Dapat sa kapatid mo, pero mas minsan may pabor ka pa sa hindi mo kapatid. Di ba? Pag nagkamali lang yung kapatid mo, kung ano-ano na yung sinabi mo sa kapatid mo. Pero pagka iba yung nagkamali, okay lang yun. Hindi, baliktad. Dapat kung saan ka mas madikit na kasama mo matulog yan, kasama mo yung kumain. Kasama mo yan sa buhay, pero doon ka pa higit na galit. Okay, yun na yung envy yun, alam natin yun. Sa Bible, maraming mga ganyan. Inggit.
Okay? Sabi rin dito sa 1 Kings 3:26. Ito pa yung isang example ng vowels na word. No? 1 Kings, kanino kayang kwento to? Ito ay kwento ni Solomon. Okay? Dito niya pinakita yung isa sa kanyang mga talino. No? 1 Kings 1 Kings verse 3 at chapter 3 verse 26. Pabasa po dyan. Then spake the woman whose the living child was unto the king, for her bowels yearned upon her son, and she said, O my Lord, give her the living child, and in no wise slay it. But the other said, Let it be neither mine nor thine, but divide it. Okay, ito na yung kwento. May dalawang babae, yung isang babae, may dalawa silang anak, yung isa namatay, no? Ninakaw ng isa, yung isa sinasabi niya, anak niya yun, yung isa. Okay, ang ginawa ni Solomon, kumuha ng sword, no? Akatingin yung bata. Okay. Kung sabi ng hindi tunay na may-ari ng bata, sige, hatingin mo na! Sabi ng tunay na nanay, sabi dito, then spake the woman whose the living child was upon the king, for her bowels yearned upon her son. Kunyari, si Richie, no? Si Ate Mark, si Ate May, no? Pinag-aagawan ko nyari si Richie. Sabi ni Ate May, sige, hatiin mo na yan! Okay? Sabi ni Ate Mark, matulog mo hatiin, sige na, ibigay mo na lang siya. Kasi meron siya tunay na compassion, tunay na pag-ibig, bowels doon sa bata. Okay? Yan po yung example ng bowels. Dapat meron po tayong ganyan na bawat isa. Tunay na pag-ibig, hindi pakitang tao lang, mahal mo lang pagka nakikita ng iba. Pag nasa church, mahal mo. Pag nasa bahay nyo, sinisigawan mo. Kung ano ang pinagsasabi mo. Okay? Yan po yung bowels dyan. And mercy, syempre, yung mercy, imbis na bibigyan mo ng parusa, binigyan mo ng awa. Okay? Pinagbigyan mo. Okay? Sabi dyan, okay, these are the motivation for unity. Okay? Pagkakaroon ng pagkakaisa. Okay? Same mind. Parehong pag-iisip. Okay? Goals, fulfill ye my joy. Sabi dyan, fulfill ye my joy. Okay? Gusto mo bang i-please ang isang tao? Gusto mo bang i-please yung isang tao? Depende. Tama? Depende kung sino yung ipini-please mo. Pero ang Diyos, okay, meron ka pa bang kailangan i-depende to please God? Wala na. No reservation yun. Okay? Pero sabi dito, no, si Paul, no, sabi diyan, fulfill ye my joy. Yun yung kanyang saloobin, yun yung gusto niyang mangyari. Okay? Balikan lang po natin yun. Okay. Sabi dyan, fulfill ye my joy that ye be like-minded. Parehong pag-iisip. Ano ba ibig sabihin ng parehong pag-iisip? Tutugtog tayo ngayon, lahat tayo nakakulay blue. Parehong pa pag-iisip natin. Some manner, di ba? Di ba? Pareho pa tayo ng pag-iisip kasi lahat tayo nakakulay blue. Ako lang dito. Okay? Gets niya si Pastor. Sige. Pero in that case, nagkaroon kayo na, simple lang yun, di ba? Paano pagkapareho kayo ng pag-iisip sa paglilingkod sa Diyos? Okay? Pareho kayo ng goal. Pareho kayo ng tinatarget. Pareho kayo ng nais mangyari. Okay? Ano may mga nais na mangyari pa sa buhay? Ano may mga gusto niyong goals? Pareho kayo mga soul winners. Gusto niyo magligtas ng mga tao. Okay?
Iniisip ko nga kanina, nag-preach si Pastor. Paano kaya kung hindi ako sumama kay Pastor? Nainggit ako sa kanya. Kasi ginagamit siya ng Panginoon. Diba? Well-versed siya sa Bible. Ito nainggit ako ng panahon na yun sa kay Pastor. Wala ako dito. Hindi kami nakapag-ulo. Hindi ako nasaya. Hindi ko kayo nakilala. Daming mga what ifs. Pero, salamat sa Panginoon. Hindi ako nainggit kay Pastor. No? Hindi, salamat talaga sa Panginoon. Okay? Now, in that case, having the same mind, being of one accord, of one mind, all desire their unity and harmony. Okay? Maganda ba yan? Meron tayong unity and harmony. Meron tayong mga differences, alam natin yun, di ba? Okay, hindi tayo lahat magaling magsalita, hindi tayo lahat ganun katalino, hindi tayo, pero ang iba magagaling sa skills. Di ba? Meron dito, pinagpala, magaling na sa skills, matalino pa. Huwag natin kaingitan, sabi ng Pastor. Okay? Yung mga wala sa atin, ibibigayan ng Panginoon kung tayo nararapat. Okay? Saan yan? Unity, okay? Avoid stripes and vainglory. Sabi doon, let nothing be done through stripes or vainglory. Okay? But in lowness of mind, loneliness of mind, let each esteem other better than themselves. Okay? Ito na yung isa sa mga solusyon natin sa NB. Okay? Humility. Pagpapakumbaba. Okay? To esteem others better than themselves. Okay? Mas magaling sa akin si Peter mag-piano, kaya binigay ko na yan kay Peter. Diba, Peter? Ako dati ko na nagpa-piano. Pero kung mainggitin ako, hindi ko papa. Walang hahawak dito, ako lang to. Mabox out ko kayo dyan. Pero hindi ganun eh. Di ba? Gusto mo, maraming matuto niyan, maraming matutong mag-gitara, maraming matutong mag-ukulele. Yun ang panalangin ko dati, sana maraming mga musicians. Pero salamat sa Panginoon, ganun nga nangyari. Di ba? Eh kung mainggitin ka, mabox outin mo yan. Ako lang to, ako lang yan sa bass guitar, ako lang. Gusto ko pa nga magkaroon dito natin. Okay? Kasi lahat gusto natin, hindi tayo kailangan mainggit. Okay? I-multiply mo yung mga skills mo sa ibang tao. Hindi mo yan ikamamatay mo yan ng walang kabuluhan kung ikaw lang yung nagmamayari ng lahat ng yan. Okay? Let nothing be done through stripes or vainglory. Okay? Sabi dito, esteem other better than themselves. Look not every man unto his own things. Okay? But every man also on the things of others. Okay, ilagay mo naman yung paa mo sa ibang sapatos. Alam niyo ba yung word na yan? Ilagay mo yung sarili, paa mo sa ibang sapatos. Okay? Alam natin lahat dito hindi well off. Okay? Yung si Rafi, pagkasama ko, minsan kakaingitan nyo sa Rafi. Huwag nyo kaingitan nyo kasi lagi ko yung kasama sa soul winning. Okay? Ayaw ko nang suot ko maayos si Rafi, hindi. Di ba? Hirap naman yun, di ba? Kasama mo yun, ito si Rafi kasama ko. Papakilala mo yan. Silent partner mo yun. Tapos ang suot niya, gula-gula. Gusto mo kong gano'n? Hindi. May kakayahan ka naman. Tulong-tulungan mo. Di ba? Sana maging ganun ang ating pag-iisip. Okay? Humility, prioritizing the needs and interests of others over one's own. Okay? Hirap gawin yan eh. Yung sarili ko nga, hindi ko nga maano eh, di ba? Paano pa ako tutulong sa iba? Try mo tumulong ng konti-konti. Okay? Hindi mo kailangang bongga ang pagtulong. Okay? Sa konting paraan, pwede kang tumulong. Okay? Pastor, linisin ko yung van. So yun yung kakayahan ko eh.
Amen. Pastor, maglinis ako dito. Kahit mag-ano lang ako. Kasi yun yung kakayahan ko. Pastor, ako magsusulat ng ano natin, survey niyo. Yun ang kakayahan mo. Gawin mo na maayos. Okay? Pastor, magaling ako magyaya. Kaya ka. May kakayahan kang ganun. Friendly ka. Gamitin mo yun sa tamang paraan. Okay? Magaling ka magsalita. Sarap yun. Gamitin mo yan sa tamang paraan. Okay? Titingnan natin yung pinaka-number 1 example ng humility. Sinabi dyan. Ganun mo, di ba? Matatapos ka agad sa pastor. Sabi dyan, let this mind be in you. Let this mind be in you. Ano yung mind na meron daw tayo? Ibalikan lang natin ulit. Pa-review natin. Okay? Sabi dyan, let nothing be done through stripes and vainglory, but in loneliness of mind, let each esteem other better than themselves. Okay, maging mababang loob. Okay? Handang tumulong. Okay? Ganun ba na? Huwag naman masyadong ano, iba yung dinadown mo yung sarili mo, ha? Eh, dito na lang kaya ko, hanggang dito na lang ako. Hindi ganun. Okay, marami tayong gagawin para sa Panginoon. Okay? Yung pag-aaral nyo palang, umpisa yan. Okay? Huwag tayong maging mediocre sa pag-aaral. Ano yung mediocre? Yung paputyo-putyo lang. School bukol, yun ang tawag doon. Yung panahon namin. Yung papasok lang, tapos parang wala lang yung araw pag tinanong mo. Anong natutunan mo? Wala. Pumasok ka pa. Okay? Dapat every time na papasok ka, may makukuha ka doon. May magagrasp at pagka tinanong ka, meron kang nakuha, hindi yung wala lang. Okay? May iba ayaw talaga pumasok eh. Kasi alam niya wala siya makukuha eh. Ganun ba? Ununahan mo na. Biyernes na naman, Monday na naman. Okay? Nakakatawa pero totoo, di ba? Sabi dyan, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Our attitude and focus should be mirrored in Him. Okay? Yung pag-iisip natin, yun daw yung pag-iisip ni Christ eh. Okay? Humble, handang tumulong, servant, sabihin yan dyan. Okay? Basahin na natin. Who being in the form of God, through it not robbery to be equal with God. Eh, siya'y Diyos, pero nung nagkatawang tao siya, hindi niya inaring siya'y Diyos. Okay? Hindi niya inaring sila equal. Ang hirap nun pag may tao na Diyos. Imagine mo yung naglalakad, tao na Diyos. Ako pa yung makasilakad yun. No? Nakikita yung mga lakad ng bata doon sa alam mo ano yung laging paano maglakad yun. Pero hindi niya hinayaang maging mababaw na ano lang yan, ha? Illustrasyon lang yan. Yung mga politiko nga natin napakagrabe. Di ba? Okay, pagka ano yan, tadaan, may wang-wang yan. Pero akala mo mga Diyos. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihan. Pag sinabihan mo ng masama, papakulong ka niyan. Lalibeling ka kagad. Kasi Marcos, magnanakaw yan. Bata pa lang yan, magnanakaw na. Okay? Gusto natin magnanakaw eh. Gusto nila. Dapat. Who being in the form of God, through it not robbery to be equal with God, this affirms Christ's full deity. Ipakita mo sa Iglesia ni Cristo. Ano sabihin nila? Na siya ay nasa formang Diyos, pero hindi niya inarin siya ay Diyos. Diyos ba siya?
sa'yo. Basahin mo yan. Okay. Sabi dyan, he was not, okay, yet he did not cling to his equality as something to be exploited for personal gain. Okay, nung tinitempt ang Panginoon, okay, sabi doon, ano yung tinitempt? Ibibigay ko lahat ng ito. Ba't ibigay yan? Akin yan. Diba? Sambahin mo ang Diyos. Okay. Alam niya yun, sa kanya yun eh. Okay. May mga small movies, panood niyo ba yun? Yung CEO naging ano, yung CEO naging house cleaner. Ito na. Nag-house, napapanood niya yun, mga ganun, di ba? Tapos binubugbog, di ba? No? Yung CEO, no? Pinasampal, asampalin si yun siya nagpapakumbaba lang. Kasi alam niya kung sino-sino yung mga tatanggalin niya doon sa kanyang kumpanya. Okay? Nakaka-relate kayo, nanonood kayo mga small movies. Okay? Yung sabi dyan. His voluntary self-emptying, but made himself to be no reputation and look upon him the form of a servant. Yung sample natin ito, may CEO, may-ari ng kumpanya, bumaba naging servant, naging tagalinis ng floor. Okay? Ganun ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Tapos ikaw ang lakas, ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ang pinakamagaling. Ang tingin mo sa sarili mo, ikaw yung pinakamalakas, pinakamatalino, pinaka well off, pinakamayaman, pinakamay kaya dito. Ano ba mga pwede mong isipin sa sarili mo? Pinakagwapo, pinakamaganda. Pwede mong isipin sa sarili mo. Pinakamay pinag-aralan, pinakamagaling mag-shoot. Kung gusto mong isipin sa sarili mo, isipin mo. Okay? Pero dapat ang sabi dito, magpakababa ka. Okay? Yung basketball natin ngayon, mapuno na ng ano yan, kayabangan. Ganun lahat ng mga superstar eh. Yung mga hindi na ganong superstar, wala na, hindi na sila pinaano eh. Kasi gusto nila ganun, yabang, vain glory. Okay. Yung piniplex kung anong dapat i-flex. Flexing. Yes. Dahil dyan, pag na-flex ka ng flex, babalik sa yun. Tingnan mo si Vizcaya, flex lahat sa sasakyan nila. Ngayon, kinuha na. Okay, this is the kenosis, emptying. Kenosis. He laid aside the independence exercise of the privileges of deity, taking on the nature of a servant, he became genuinely human. Okay? Siya ay 100% na tao. Pag 100% na tao, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin kung 100% na tao? Nasasaktan, vulnerable siya. Okay? Nasasaktan, nagugutom, nilalamig, naiinitan. Diba? Ano may mga ayaw niyo mangyari sa inyo? Okay? Lalo pag nakakatulog na kayo sa malamig na aircon, ako, pagdating nyo sa labas, ayaw nyo nang maiinitan. Ayaw nyo nang mag-solwin kasi mainit. Nung bata kayo, kahit pag umulan, tuwang-tuwa ako maligo sa ulan.
Pero kung nung matanda ka na, kailangan mo mag-solid, umuulan lang, hindi ka na mag-solid. Right. Diba? Sure. Amen. With utmost obedience, in being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death. Ikaw ba susunod ka hanggang sa kamatay mo? Gagawin ba yon ng normal na tao? Susunod ka hanggang sa ikamatay mo. Ang Panginoong Yesus sumunod siya hanggang sa ikamatay mo. Okay? Consequences. Ang Panginoong Yesus sumunod. Ang Panginoong Yesus nagpakababa. Hindi niya inuna yung sarili niya. Ang dali-dali niyang gawin yun. Ano? May palagi mo sinasama sa story ko pag bata ang kausap ko. Ngayon, di ba? Susuntokin pa lang yung Panginoon, magkaalatanos. Patay lahat yun eh. Kaya kasi nakaka-relate ako sa mga bata pagka ganun eh, di ba? Ano kagad sila, no? Lalo pag inaantok-antok na ako, kinesyaran mo. Sabi mo, susuntokin pa lang ako. Aalatanos na ako nun. Pero hindi ginawa ng Panginoon yun. No? Pwede niyang, ano yung tayo eh, yung mind control eh. Tumunod kayo, pag lingkuran niyo ako, gumawa kayo ng isang malaking arena para sa akin. Ganun ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo. Si Tibuloy, ganun ang ginawa. Si Soriano, ganun din ang gumawa. Palakihan sila ng mga arena. Ginaingitan kasi yung Iglesia eh. Yung pinakamalaki, gumawa rin sa kapalit ng mas malaki. Tayo, hindi natin gagawin yun. Hindi nga na natin, dahil sa biyaya ng Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon. Okay? Sabi dyan, God's response. Basahin natin kung ano ang naging bunga nito. Pagiging humble, pagiging mababang loob, ano pang hindi mo inangat yung sarili mo, hindi yung sarili mo yung palaging nandun. Okay? Anong nangyari? Sabi dyan, and being found in a fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also had highly exalted him. Okay, yung parody ba yun? Paradox. Hindi parody. Parody yung kinakanta na paradox. Ano yung sabi ng paradox? Sabi dyan, the way up, exaltation, is the way down, humility. Okay? Christ's life provides the template of all Christian living. Okay? Kung tinanong mo dati, pagka tinanong mo, bakit namatay si Kristo? Para example. Oo nga, example nga yun. Kaso lang nga, yung malalim na kaulugan nun para magkaroon ng hustisya. Di ba? Pero in that case, yung second na meaning nun ay maging example. Okay? Sabi dito, okay, provides a template for our Christian living. Paano tayo magkakaroon ng parehong pag-iisip ni Kristo? Maging makababa tayo. Maglingkod. Maging servant. Okay? Kung yung isipin na kayo kaagad yung boss, okay? Yung pag-aaral, isa yan sa mga way para ipakita na ikaw ay mababa. At dahan-dahan, nakikita mo kung paano umakyat. Kasi mahirap pag mababa ka, umakyat ka kagad. Ang tawag doon, nepotism. Yun nga, ganun nga yun, nepotism. No? Or anak ka ng may-ari. Okay? Yung mga anak ng may-ari, eventually, pag hindi yan na-train ng maayos, pag sila yung kumuha ng kumpanya, baksak yung kumpanya. Okay? Sabi dyan,
Challenge, okay. We are naturally driven by stripes in vainglory, but the mind of Christ calls us to self-denial. Okay. Bago pa yan, sabi dito, that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things on earth and things under the earth. All creation will ultimately not acknowledge Christ's sovereignty. Pero in that case, sabi doon, that and at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven. Okay, alam na natin yung mga bagay na nasa langit. Ano yung mga bagay na nasa langit? Angels. Ano pa? Yung mga ligtas, nandun na yun sila, di ba? And things in earth. Ano yung mga bagay nandito? Creation, di ba? Tao, animals, and so on and so forth. Things under the earth. Ha? Ano tayo yung nasa ilalim ng loob? Impyerno. Mga tao sa ilalim ng impyerno. Okay? Sasambahin ng Panginoon. Okay? Sasambahin ng Panginoon. Kung atheist ka dati, namatay ka, balang araw, sasambahin mo rin ang Diyos. Okay? Yun na daw, dahil sa kanyang load, pagiging humble, paglilingkod hanggang sa kanyang kamatayan, ano daw meron siya? Exalted. Yung kanyang pangalan, i-exalt. Okay? Wherefore God also had highly exalted him and given him a name which is above every name. Hindi nyo ba alam, yung mga maglilingkod sa Panginoon, bibigyan ng panibagong pangalan sa Leviticus? Gusto ko ba magkaroon ng panibagong pangalan? Si Pastor ay meron na Horacio siguro. Gusto niya, mas magandang pangalan. Ako rin. Dami na namin James eh. Dahil kay Lebron James. Dati nung bata ako, isa lang akong James sa klase namin. Ngayon sa lahat ng mga naging estudyante ko, lahat may James yung pangalan, second name, first name. Okay? Yung una ng James, kaya po paano papangalan sa akin ng mga sana meron. Okay? Huwag niyo ba akong bagong pangalan? Ayaw mo na Christian. Okay. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Every tongue. To the glory of God the Father. Okay, sabi dyan, universal confession and glory. And every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. This final universal confession culminates in the ultimate glorification of God the Father. Saan daw nag-glorify ang Panginoon? Una sa kanyang anak. Nagpakababa. Naglingkod. Eh lalo na, sabi ng Panginoon, tulad niyo, marami pa kayong magagawa. Ako'y aalis na, diba? Sabi niya sa, marami pa tayong magagawa. Marami pa tayong gagawin na magbibigay ng glory sa ating Ama. Gusto niyo bang magbigay ng glory sa Ama? Magkaroon kayo ng parehong pag-iisip ng kanyang Ama. Okay? Conclusion. Okay? Okay? We are all naturally driven by stripes. Alam niyo ba yun? Mahilig tayo makipagbuno, makipag-away, makipag-debate. Yun yung natural sa atin, no? Pag sinabihan tayo ng masama, ang bilis natin magbigay ng sagot o response. Rebut. Yeah. Yeah. Pag sinabi ka, ikaw ganito ka, ikaw ganito ka, ganun ka rin, diba? Ang bilis mo pwede mo makinig ka muna. Okay? Matutong makinig. Matutong magpakababa. Matutong maglingkod. Okay?
natin ito ma-apply sa ating sarili. By choosing unity over division. Okay? Magkaroon tayo ng isang pag-iisip sa paglilingkod. Okay? Meron tayong mga differences. Alam natin yan, di ba? Si Rain, ibang gustong kulay niya. Ang favorite color na Rain. Black. Ako, gray. Okay? Halos magkapareho lang rin yung black and gray. Okay? May mga differences tayo. Pero pagdating sa paglilingkod, dapat tayo ay nag-aayon. Okay? Isang gusto natin mangyari, magligtas ng mga kaluluwa. Okay? Maging kagamit-gamit kay Kristo. Luto ng ulam, wala tayong pagkaawayan dyan. Diba? Ano pa mga dapat natin di pagkaawayan? Kulay ng ating shirt. Pagkaawayan ba natin yan? Maayos na damit, pag-aawayan ba natin kung anong kulay pa? Hindi. Nagkakaroon lang tayo ng pagkakaisa kasi gusto natin uniform tayo. Pero hindi natin pag-aawayan yan. Mababaw yan. Di ba? Look at Jesus. His obedience led to a name above all names. Our willingness to humble ourselves, follow His pattern in the path to true joy and glorifying God. We must have one mind. Like-minded. Ano yung dapat tayong magkaroon ng parehong pag-iisip, yung pag-iisip ni Kristo. Okay? Imagine mo lahat tayo humble. Diba? Pag sinabihan ka, ikaw talaga rin, dapat ganito eh. Eh kung humble ka, sige po. Gano'n lang ganito na sabihin mo, diba? Ngayon, i-process mo yun kung totoo ba yun o hindi. Diba? Hindi ka magre-rebat ka agad. Isipin mo, totoo ba yun sinabi sa akin o hindi? Magtanong pa rin sa iba, makikita mo ba ang ganito? Hindi yung pagdaan na lang tatahimik. Tapos pag tinatanong ka, hindi ka magsasalita. Maganda yung magsalita ka rin. You speak. Kumuha ka ng mga input sa iba. Kasi ikalakas mo yun. Okay? Hindi mo yun ikahihina. Okay? I-process mo yun. Ipa-process mo yun sa puso mo. Ipa-process mo yun sa isip mo. Kung tama nga yung sinasabi nila o hindi. Tama? Dito sa pulpit, salita ng Panginoon, sinasabi sa iyo, nako, i-align mo yung puso mo sa salita ng Panginoon. Okay? Alam mo, yun ang totoo. Yun ang totoo. Mahirap yung tanggapin sa akin, pero dapat ako luminya doon sa pag-iisip na yun. Be Christ-like. Sabi doon, yung pinakalas na verse doon, sabi doon, sa verse 5, alam natin yan. Sabi nga, let this mind be in you, which was also in Christ. Tayo ko'y manalangin sa alas 12. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, muli. Panginoon, pagpapaalala kung gaano at ano ang nais mong pag-iisip namin, Ama. Ang matulad sa inyong anak. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala na kami magkaroon ng humility. Panginoon, huwag namin gawin ang mga bagay na palaging nakasentro lamang sa namin. Salamat, Panginoon, sa paalalang ito, Panginoon. Pagamit-gamit, Panginoon, kami, Panginoon, sa inyong basan. At sa mga kapatiran, Panginoon, maging pagpapala kami, Panginoon, hindi kami maging bunga ng maging dahilan ng stripes, vain glory, walang pagpuluhan, Panginoon, pag-iisip, ganun kami, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon. Kung kami, Panginoon, ay nahuhulog, Panginoon, sa ganitong kasalanan, patawarin niyo kami, Ama, at linisin, Panginoon, sa ganitong kalikuan. Salamat po, Panginoon, muli sa mga salita mo, Panginoon, gamitin mo ito. Maging pagpapala kami sa mga kapatiran, ganun din, Panginoon, sa mga hindi pa nakakilala sa iyo. Salamat po muli.
At kayo po, Panginoon, ang magpala ng aming mga pagkasaluang pagkain. Ganun din, Panginoon, mamaya, kayo po, Panginoon, ang mag-ingat sa amin, pagbiyahe, Panginoon, sa Muraya. Salamat, Panginoon, sa ganitong paraan, Panginoon. Nakikita namin na pag-fellowship kami, Panginoon, sa ibang mga kapatiran. Panginoon, salamat, Panginoon, maging pagpapala kami sa kanila at sila naman sa amin. Maraming pong salamat muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.